Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong weekly Gabay Tarot reading for April 8 to 14, 2024. Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo mag-relate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo po makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po. For this week, April 8 to 14, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirit's Guide, mga mensahe po for this week, April 8 to 14, 2024. Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio, ngayong April 8 to 14, 2024, may nakita ko ditong prosperity. Wow, claim nyo to. Prosperity, cash flow. May parating po na money sa inyo. Sa mga naghihintay ng kaperahan dyan, sa may expectation na darating po ito sa week na ito. Okay? So, this is money. May parating na money sa inyo. Malaking money ito. And some of you, expectation nyo to eh. And may nakita ko dito maraming transaction, cash flow. This is prosperity. Yes. So, claim nyo itong message na ito. And may nakita ko ditong movement. Bigyan mo ng action, movement. You are moving forward. Makaka-receive kayo ng unexpected message. This is message, news, information. Mabilis itong pagdating eh. Tapos may nakita ko dito na may hindi klaro sa inyo. Nagkaroon ng doubt, confusion, naguguluhan kayo. Medyo may naramdaman kayong takot. Sadness. Tapos ingatan nyo ha, kasi baka magkaroon kayo ng stress, anxiety, or matrigger yung depression. So, ingatan nyo po. Pagbalanse po ang kailangan, okay? And yung mensahe po na para sa inyo. Open up your heart and connect with others. Express your creative self. So, some of you, may na-receive kayo ng blessings, which is maraming ideas, thoughts, that is a blessings, tapos shinare mo sa iba. Yung yung nalalaman mo na nagbigay sa inyo ng kabutihan, nagbigay sa inyo magandang resulta, so sinishare mo sa iba para matulungan din sila. Para magkaroon din sila ng kaalaman. Tapos, nag-open up ka sa kanila sa bago mong plano sa buhay, yung ideas mo, para magkaroon din sila ng idea. So, express your creative self. Busy kayo ngayong week? And this is the clarification of your card here na nagkaroon ng bright ideas. Have an innovative new inspiration, test new ideas, and break out fast.
Okay. So, binigyan mo ng aksyon ang inyong plano. So, take action on your ideas, sabi dito. So, this is the go signal na bigyan ng aksyon ang inyong ideas. Plano, pwede. Spirit guide, ano po ang energy ni Cancer Pisces sa Scorpio ngayong April 8 to 14, 2024. Spirit guide, career and money ni Cancer Pisces sa Scorpio ngayong April 8 to 14, 2024. Okay, ulitin natin. Okay. By the way, Cancer Pisces and Scorpio, please visit our channel, scroll down nyo lang po. Andun po yung mga bagong upload natin sa mga hindi pa nakapanood ng April 2024 Kabay Tarot reading nyo po, monthly reading nyo po, check nyo po. At may career and monthly April 2024 monthly Kabay Tarot reading at may April 1 to 15, 2024 first half of the month of April Gabay Tarot reading. So, tatlo yung i-check nyo po. Okay? And open na pala yung schedule natin for booking sa mga gustong magpa-personal reading. Yes, sa mga gustong magpa-personal reading. I-check nyo po yung video na ito. Sa baba niyan may description box at may nakapost na link. I-click nyo po yung link dyan. Message ako. Message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay, wow. About kaperahan to Kaperahan, may emotion. Okay, let's see. Before tayo mag-proceed, bago ka makalimutan 'di ba? Repeating number. So, ayun. Tingnan natin. Meron. So, tingnan natin. I think okay, tingnan natin. Okay. So, this is new begin. Okay. 1-1. It serves as a reminder to listen. Dalawa 1-1 and 666. So, this is a reminder that what I meant is, it serves as a reminder to listen to your intuition. Kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. Cancer, Pisces, and Scorpio. Kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. It serves as a reminder to listen to your intuition. Trust to those gut feelings. So, this is divine guidance. Hindi na ako magtaka nito, Cancer, Pisces, and Scorpio. Palagi kasi itong lumalabas sa inyo yung you are divinely guided. Yes.
This is a signal na it's time to meditate, reflect, time for reflection, and open your heart to receive messages from the universe. Okay? So, connect sa inyong intuition. Sa mga bago dito na paano mag-connect sa inyong intuition, kung hindi kayo kung naguguluhan kayo, kasi may nakita ko naguguluhan kayo, kung naguguluhan kayo, kung hindi kayo makapag-meditate, labas kasi kayo sa bakuran nyong na nakapaa. Kung pwede ha, kung pwede sa inyo. Tapos, kasi si Earth ang magbibigay ng balance sa inyong energy. Kasi naguguluhan kayo eh. So, meaning to say, hindi magandang flow ng energy mo. So, ito yung si Earth is the most powerful na magbigay sa inyo ng pagbalanse sa inyong energy. And kung pwede, maaga. Kung pwede lang po ha, na maaga yung wala kayong marinig na TV, radyo, tao, sasakyan. Kung pwede po. Yung, ano na, umaga, okay? Yung naririnig mo yung, yung ingay ng mga dahon, ng mga puno, ng mga ibon, yung mga hayop, and feel your breathing to appreciate the life, and meditate. Talk to our God. Talk to yourself, talk to our God. And leave a question. Kung may sasagot, yan yung intuition nyo. Kung hindi nyo gustong kung hindi kayo makamag-meditate or hindi nyo magustong mag-grounding, take a long walk. Tapos meditate, kung may sasagot na, yan yung intuition nyo. Kung mahilig kayo sa art, like yung paggawa ng isang bagay, yung craft, art, kung tuloy-tuloy yan, that is your intuition. Kung mahilig kayo sa journal or diary, leave a first question. Kung may sasagot, tuloy-tuloy yung sulat mo, that is your intuition. So, it is a reminder to listen to your intuition. This is the time for meditation, reflect, and open your heart to receive messages from the universe. So, may mensahe na para sa inyo. So, may mensahe na para sa inyo. And, so ano pa yung isa? So, this is 36. It serves as a reminder to refocus. Kailangan yung magkaroon ng attention. Pay closer attention. Okay? So, kailangan yung mag-refocus po. So, numbers of you, itong 11, itong 36, is a divine message. So, kailangan nyo talagang mag-meditate kasi may divine message po sa inyo. Okay? Ang sabi po dito that you are on the right path. That you are, ang sabi po ng message, di ba, sabi ko sa inyo na mag-connect kayo sa inyong intuition. Dito sa 11, dito sa 66, yung message po ng divine sa inyo, ng universe sa inyo, na huwag kayong mag-alala, that you are on the right track, right path. This is the affirmation, this is the confirmation na nasa bagong simula ka, nasa bagong path. What I meant is, nasa tamang path ka. So, focus lang po daw kung kailangan. Okay? So, ano pa? So, this is a divine message. Wow. Diba sabi ko sa inyo kanina dito na you are divinely guided? So, hindi na ako magtaka. So, nakita ko dito na, sabi dito sa 11 na kailangan nyo mag-connect kasi may message sa taas, sa universe. Then, ang sabi din dito sa 36, na ang sabi ng divine sa inyo, this is a divine message na kailangan nyo mag-refocus at huwag mag-alala, huwag mapanghinaan ng loob kasi nasa right track ka, right path. Wow. So, this is a transformative message from the celestial realm. Celestial is a divine This is a call for balance,
encouragement to refocus. May sinasabi talaga sa inyo yung divine, ng universe sa inyo, si God. Na huwag kayong magpasobra sa pag-alala. Kasi naguguluhan kayo dito eh. So huwag kayong mag-alala, nasa right path po kayo. And yun nga, take the messages na yung advice na mag-refocus kayo, mag-connect kayo sa intuition. At higit sa lahat, trust yourself. Huwag kayong mapahinaan ng loob, sabi po dito. Okay? Okay. Si Cancer, Pisces, sa Scorpio. Wow. Nakikita ko dito. Nakikita ko dito yung ugali nyo, lumabas rin. And I'm sure natutuwa yung universe sa inyo. Kasi hindi kayo madamot eh. Lumabas dito. Nagkaroon ng generosity, sharing of resources, hindi ka madamot. You are willing to give back. Kung ano yung na-receive nyong blessings, ibigay nyo talaga sa iba. Araw-araw na to eh. So, I think natutuwa yung universe sa inyo. Kasi masyado kayong matulungin, mabait sa kapwa. Kaya nga, ang sabi dito na refocus din, magtiwala sa inyong sarili. Kasi, may tutulong sa inyo. And some of you nahihirapan sa pagtanggap kasi hindi kayo sanay na may magtulong sa inyo. Some of you ha. So, ang sabi po dito, kailangan nyo daw tanggapin ito kasi itong blessings, hindi yan galing sa Kanya. O ginamit lang siya ni God para ibigay sa iyo. Ganon. So, this is self-improvement also. So, tanggapin mo itong tulong na ito, itong regalong ito, kasi ano to eh, blessings ito, galing sa taas. Tapos, kung tatanggapin mo ito, mas magkaroon ng magandang energy. Mas magkaroon ng magandang flow sa inyong energy, positive energy flow. So, ituloy-tuloy yung pag-attract ng positivity. Mas maraming kasaganaan ang dadaloy sa inyong buhay. Yes, may nakita ko dito na makaka-receive ka. It might be kayo ang magre-regalo or magbigay ng tulong. And it might be may magbibigay sa inyo ng tulong or regalo. Okay? Actually, this is the clarification eh. This is the clarification of your cards here na, di ba, sabi ko kanina na magkakaroon ng prosperity, magkakaroon ng may parating na malaking pera. So, may sabi din dito na may marireceive kang malaking pera ngayong week na ito. Pwede rin return investment po ito. Na nagdulot ng kasiyahan. So, happy ka dito. May nakita rin ako kung hindi ito kaperahan, pwede din pag-promote mo sa inyong career. Pag-level up. So, ang sabi po dito, ituloy nyo lang po daw yung pagtulong. Basta po, magkaroon ng clear intention sa pagbigay ng tulong. This card asks you to consider helping someone at work also. Ito yung ginawa nyo eh, di ba? Sabi ko kanina dito, diniscuss ko. Like for example, yung ideas, di ba? Na blessing yan, shinare nyo sa iba para makatulong rin. Ganon. Hindi lahat naman ng tulong is bagay na like pera, ganon. Pwede din, ideas is a blessing also. May nakita ko dito nagdo-donate sa charity, may tinutulungan, nagbigay ng pre-loves clothes or gamit sa bahay. So this is pagkakaisa, nagkaroon ng generosity. Okay? So ito rin, maganda din ito. This is the clarification talaga na yung dalawang card ay nagsasabi dito na natutuwa ang universe niya kasi nagkaroon ng generosity. You have abundant in life. And hindi lang kayo mabait sa kapwa nyo, hindi lang kayo mabait sa inyo, kundi nakikita ko dito naging praktikal kayo sa buhay, mahusay sa buhay, maparaan at mapasuporta. Kaya nga hindi na ako magtaka nagkaroon kayo ng abundant in life. And examine your relationship to your mother, to the child, kasi magbibigay ito sa inyo ng magandang energy. Kumbaga, di ba may paniniwala tayo sa swerte? Swerte ito sa inyo. Regarding sa connection nyo sa inyong mother or mother figure, or connect to your children also.
Okay? Nakita ko yung suporta ng family mo, ng boss, ng mentor. Actually, itong sila. Itong advisor nyo, mentor, life coach, or boss nyo. This, this person, this person, it will help you na to move your career forward. And listen to your intuition talaga. Some of you nakikinig sa inyong intuition dito at gumagawa kayo ng wise choices. Yes, kung gagawa kayo ng plano, wise choices, wise decision, kailangan talaga mag-connect sa inyong intuition kasi ang intuition, ito yung magbibigay sa inyo ng susunod na hakbang patungo sa right path, patungo sa success. Nakikita ko yung suporta ng mga tao sa inyo dito. Kung wala man silang maibigay na tulong sa inyo na kaperahan, pero ang suporta is buong buo. Ito yung change na kasi ano kayo generous, mapagbigay, matulungin. So tinutulungan ka rin nila kahit nahihirapan sila sa kaperahan na wala silang mabigay na kaperahan sa inyo, pwedeng nagbigay ito sa ng suporta. Pwede din pera ha, kasi may natanggap kayong malaking pera dito. Okay? So sa career and money, nagkaroon ng wealth, family, inheritance. May plano kayo ng family mo na magbuo ng family business or full support sila sa inyong plano sa buhay. Plano sa negosyo. Ang ilan nga dito, nagkaroon ng Okay. Ang ilan nga dito nagkaroon ng ng business partner sa malapit mong kaibigan. May posibilidad din na bibili ka ng property or iniisip mo ngayon na bibili ka ng property. Nakita ko dito yung suporta talaga. Tapos humingi kayo ng advice sa mga elders, sa mentor nyo, boss. And some of you may matanggap ngayon na mana, pension, retirement, o masaganang ani ng buhay. Nag-save ka rin kasi may gusto kang kunin. Like for example, educational plan, health plan. So this is the completion of cycle regarding sa inyong career and money. Ang ganda po kasi puro kaperahan din. Okay. Bakit kayo you felt empty dito? Okay. You felt exhausted kasi marami kayong gawain, maraming demand. So, anong gagawin dyan? Kailangan akma sa schedule? Kung hindi na akma sa schedule, hindi po masamang mag-ask ng help sa iba. Kasi exhausted ka dito. So, kailangan na pagbalanse kasi sayang yung energy nyo dito. Maganda pa naman. Kasi kung hayaan mo yan na exhausted ka, disappointed ka, kung hayaan mo yan, magkakaroon yan ng blockages. Okay? Ano pa sa love life? Self-love, partnership, and romance. Okay, so this is good kasi you are moving forward. You are embarking on a healing journey. Nag-decide ka na mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa. Posible itong nagpasya kayo mag-live-in or maglipat bahay para magbuo ng pamilya. So this is embarking on a healing journey, okay? May paglalakbay, pagpaalam, or posibleng may invitation, may relocation. Marami kang dalang hinanakit pero patuloy pa rin. Moving forward kayo. Naghahanap kayo ng solusyon sa inyong problema. So, be patient. Papunta ka na sa paroonan mo. You're walking away from the toxic environment, toxic traits. Okay? So, love message sa mga single. Celebrate yourself. You deserved it. So, ano pang mensahe? May mensahe pa eh. So this is the clarification. These two cards is the clarification you are walking away from the toxic traits. You're having
moving on, moving forward. This is transition. So, these two cards is the clarification na may movement, may paglilipad, may pagbabago. Nag-decide ka na magbago. You're walking away from a toxic relationship. You are walking away from a relationship that no longer serves you. Yung, nag-move on ka na. So, I see. Sa love message pa sa buhay mag-asawa, sa may relasyon, don't let guilt get in the way of happiness. So, decisive action. You're being told unequivocally that it's time to get moving, set your intention, and take action towards making your dreams a reality. You have a door in front of you. Trust your instincts here. Puro to eh. Trust your plan. Kung nakaroon kayo ng hesitation, trust your plan. Trust your intuition. Paglilipat ito eh. Some of you naglilipat talaga. Na nagkaroon ng pagtatapos, new beginning. Okay? Oo nga, tama nga. So yun ha, yung message sa inyo, yung repeating number, i-take mo as inspiration. Kasi bigay yan ng Panginoon sa inyo. Okay? So trust your intuition also. Kasi you are moving forward po to make your dreams a reality. Ano pa? So, take action on your ideas. Dito rin, ito rin, ito rin, ito rin. So, maraming go signal dito na kailangan yung i-go ang inyong plano sa buhay. Nagkaroon siguro ng hesitation kasi nahihirapan kayo sa pang-move out sa inyong comfort zone. Yung at the same time, kung may iwan kayo, nag-alala kayo. Nag-alala kayo sa inyong kapwa. Hindi kayo nag-alala sa inyong sarili. Kayo talaga. So, Cancer, Pisces, at Scorpio, kung kaya nyo maging mabait sa inyong kapwa, kaya nyo rin na maging mabait sa inyong sarili. So, think for yourself. Maraming go signal dito. O, na-go na po. Take action on your ideas. Set your intention and take action towards making your dreams a reality. O, sa pag-embark mo towards your goal, paglilipat mo, ito yun. Kasama mo. Luck is on your side. Yan yung kasama mo. So, please be reminded po ha, kasi ang ganda ng reading nyo dito. Tapos may pagbabago, may iiwan kayo, may decision kayo, may iiwan kayo para magkaroon kayo ng peace of mind. So, wag nyo hayaan yung guilt na yan yung magkakaroon ng hinder. No, kailangan yung i-process yan. Don't let guilt get in the way of happiness. Kasi minsan yung ang pumipigil sa atin, yung guilt. Okay? Nag-alala ka rin na paano na siya kung iwan ko siya. Ganun. So, alalahan mo yung sarili mo. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe na po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong April 8 to 14, 2024. Oh, paglilipat nga to So, clear your space. Sabi po ni Archangel Jophiel, get rid of clutter, clear the energy around you, and use your intuition. Okay. It might be, sa week na ito, mag-general cleaning kayo, naglilipat kayo ng mga bagay-bagay. So, yun. Some of you naman kung si Cancer, Pisces, sa Scorpio, pag maraming iniisip to, kasi I guess, nag-overthinking kayo kasi may lumabas dyan. Kung nag-iisip kayo, tuloy-tuloy yung trabaho nyo. Mas makapag-isip kayo ng mabuti kung may ginagawa kayo. Like for example, itong sabi ko kanina sa inyo na nag-general cleaning kayo. So nag-general cleaning kayo, nagkaroon ng movement. Pwede din hindi kayo naglipat. Pwede din movement of things ito. Okay? So get rid of clutter, clear the energy around you.
So, alam nyo na ang gagawin at ay yung mga divine messages na para sa inyo. So, that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio. For this week, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.